Dahil nalinis ko naman ang bahagya dito sa may kwarto, eto at iiwanan ko muna ito at maliligo muna ako at kakain. Dahil sa mga oras na to ay alas 9:30 na nga ng gabi. Nung nakakain na ako ng hapunan at nakaligo na rin ito at inumpisahan ko naman ang paglilinis dito sa may sala. Tinanggal ko na nga yung hinigaan ko dyan at sinunod ko naman ang pagtatanggal dito sa kortina. At tingnan nyo naman ang dumi ng bintana. Ilang buwan ko rin kasi talaga yung hindi nilinisan dahil ang akala ko nga ay gigibain na ito agad-agad itong bahay. Ganito nga ang itsura ng basahan ko kapag malinis. Kaya gustong gusto ko nga itong basahan na to kasi kahit gaano pa kadumi ang pupunasan nito ay talaga namang natatanggal kapag nilabhan mo. Katapos ko mapunasan itong bintana, sinunod ko namang gawin ay ang pagtatanggal ng mga nakapatong dito sa may cabinet. Ilagay ko muna nga sila pansamantala sa may sahig dahil wala na akong mapagpatungan sa kanila. Matanggal ko na nga itong mga nakapatong dito sa cabinet ay sinunod ko naman itong pagkakabit ng kortina dito sa may bintana. Sa totoo lang, hindi na dapat ako magkakabit ng kortina dahil anytime nga ay pwede namang gibain na itong bahay. Pero gusto ko pa rin talagang makita na maayos itong bahay. Kaya nung nataon na mapag-isa ako dito sa bahay, ayan at sinipag na naman akong maglinis. Ayan, nakikita niyo yung dumi na yan. Doon lang yan sa ilalim ng mesang tinanggal ko. Babakbak na kasi yung kahoy na sahig na yan. Kaya kahit anong walis mo dyan ay may makukuha at may makukuha kang dumi dyan. Hirap na hirap nga ako sa paglilipat nitong cabinet na to dahil sa totoo lang ay napakabigat niyan sobra. Pero pinipilit ko nga ilipat dahil sabi ko nga ay hindi ako kontento sa paglilinis kung hindi nga ako naglilipat ng gamit. May motor na naman. Pasensyahan nyo lang ako, may mga naririnig kayong motor dito sa aking pag-voice over dahil dito nga ako sa tindahan nag-voice over dahil ito lang ang time ko para magawa ito. Pinunasan ko na rin pala itong likod ng cabinet dahil marami na nga rin agyo dahil sa tagal na hindi ko nga ito nagalaw. Pagkatapos ay pinato ko muna nga itong mga unan namin dito sa ibabaw ng cabinet dahil ako ay maglilinis dito sa may gilid. At magpupunas na rin ako dahil dyan ako mahihiga mamaya. Winalisan ko muna nga at itinanggal yung mga alikabok bago ako nagpunas nitong basang-basahan. Nung natapos na ako magpunas, ay pinagpag ko naman itong karton na pinagsasapin namin sa ilalim ng aming higaan. Nung matapos na ako doon sa isang side, ito naman ang isusunod ko, itong other side. Wow, may other side. Tinanggal ko na rin pala itong isang kortina na nakakabit dito dahil pupunasan ko nga rin itong mga bintana dito. Tulad ng mga nauna kong bintanang nilinisan ay sobrang dumi na nga rin itong bintana na to. Dati nga ay once or twice a week akong nagpupunas ng mga bintana. Kaya lang nung malaman ko nga na anytime ay pwede nang gibain itong bahay, ay talaga namang tinamad na ako maglinis kasi nga gigibain naman. Bakit pa ako maglilinis, diba? Papagurin ko lang yung sarili ko. Pero hindi ko pa rin natiis eto at naglilinis nga ako sa mga oras na yan. Kapag sanay ka nga sa malinis at maayos yung tinitirahan mo ay hindi ka nga talaga makakatiis na madumi or makalat ang iyong tirahan. At nung matapos ko nang punasan itong bintana, dito ko na nga rin inilagay itong TV na galing doon sa isang cabinet na nakababaw kanina. Kahit nga hindi kami nanonood ng TV, ayan, at ikinabit ko pa rin yung aming affordable. Pinunasan ko na rin pala yung salamin at maalikabot na rin masyado. Katapos ay binuksan ko na rin itong drawer at itinapon ko na nga yung mga hindi na nga namin ginagamit o yung mga basura na nakalagay pa dyan sa cabinet. Pagkatapos, final na pagwawalis at final na pagpupunas nga dito sa sahig bago ako nagbanig sa aking hihigaan. Nung nakapagbanig na nga ako, ito naman ang sinunod kong ginawa. Pinunasan ko nga isa-isa itong mga santo at inayos ko nga itong altar. Ilang beses nga ako nagpaulit-ulit kung paano ko aayusin itong mga santo na nandito sa may altar. Dahil hindi nga ako nasasatisfied sa aking ginagawa. Ay hindi ko nga ito tinigilan hanggat hindi ko nga nakukuha ang gusto kong ayos dito sa altar. Kaya lipat doon, lipat dito ang ginagawa ko hanggang sa makuha ko nga itong ganitong ayos. At dito nga ako nakontento sa ganitong ayos. So okay na rin naman yan para sa akin. Sobrang kalat pa nga sa may bandang kusina pero bukas ko na nga yun ipagpapatuloy. Dahil itong orasan nga ay bumigay na. Ako na lang ang hindi pa sumusuko. Dahil ang totoong oras nga ay alas 12 na nga ng madaling araw. Ako'y matutulog muna.